Sa beautiful Monday morning, good morning po sa inyong lahat, sa mga nanonood dito sa amin sa Ledi Po Business Hour. Isa na naman pong usapan tungkol sa negosyo ang ihahatid namin sa inyo dito po sa 48th episode namin ng The Ledi Po Business Hour. Magnegosyo tayo. This is of course a project of the provincial government of Albay through the leadership of our beloved Governor Attorney Edsel Grex Lagman, with the help and support of the Provincial Information Office headed by Attorney Mary Lou Duca Castillo. And I'm your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Ledi Po Officer of the Province of Albay. The aim of our program is to let you know po na maganda naman talaga magbukas sa negosyo dito sa probinsya ng Albay. Meron po tayong maraming opportunities para sa inyo, and we want you to be motivated to open your own businesses na din po para mas maging maganda yung economy ng probinsya natin. We aim to be the entrepreneurial hub of excellence, not only in the province, in the whole region, kung pwede sa buong Pilipinas, and we want to be the most preferred investment area in the whole country po. So, sana sa kwento namin sa araw na ito ay ma-inspire, ma-motivate namin kayo. Pero bago po tayo magtungo sa formal interview, gusto ko po lamang na maintindihan ninyo kung ano po ba ang mission and vision ng Ledi Po Office at kung ano-ano po ang mga serbisyong pwede ninyong makuha sa aming opisina. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledi Po Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledi Po Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po sa mga kabubukas pa lang na inyo mga Facebook pages. Magandang umaga po sa inyong lahat, and welcome to the 48th episode of the Ledi Po Business Hour. As promised po, meron tayong makakausap muli na isang negosyante na magkukwento ng kanyang journey sa pagninegosyo. Ladies and gentlemen, join me in welcoming our guest for today, Ms. Franz Erica Badong Ripuyan, the owner of Ruyag PH. Good morning po and welcome to the program. Thank you, Ms. Jamie. Thank you so much po for giving this opportunity para sa amin. Maraming salamat kay Legov at sa inyo po sa office ninyo. Yan, you're very much welcome po. Siyempre, layunin po namin dito sa Ledi Po Office sa makatulong lagi sa mga micro, small, and medium enterprises. Lalong-lalo na yung mga dito talaga nag-umpisa sa albay ng negosyo para mabigyan po kayo ng platform kung saan pwede ninyong i-promote ng libre ang inyong business at para mag-spread tayo ng awareness and mas marami ang makaalam ng tungkol sa negosyo ninyo. So, gano'n na po katagal itong inyong negosyo? When Ruyag started, it was really during the pandemic. Pandemic kami nagsimula, and dun kami nagkaroon ng opportunity para i-establish si Ruyag. Pero yung previous namin po kasi na negosyo pre-pandemic is travel and tours. So, isa kami sa mga naapektuhan ng pandemic, at
ang ginawa po namin, since malakas ang support ni DTI during that time, kasi katatapos ko lang nung graduate ng KMME Batch 8, meron talaga silang pinagawa sa aming business plan. So during the time na ginagawa ko yung business plan, nandun ako humugot kung paano mag-pivot ulit ng bagong negosyo nung dumating yung pandemic. Ayun. So, sa mga na-interview ko dito, marami talagang negosyo ang nagbukas noong pandemic. Parang naging creative yung mga tao, lumabas sa mga creative juices, tsaka yung mga ideas nila na fresh, talagang nag-open nitong nangyaring pandemic sa atin. So, it was both a blessing, no? Totoo. And parang challenge and a blessing at the same time sa mga tao. So, ano po, si DTI, you mentioned, no? Siyempre, DTI. lagi naman talagang naaasahan natin ng DTI, lalo na dito sa Bicol and sa Albay. Kasi yung mga leaders natin dito talagang masisipag yan, sina Sir Noel, sina Sir Dindo. So, shout out natin sila. Hello, Sir Dindo and Sir Noel. So, you mentioned about something KMME program. What is that po? It's a Kapatid Mentor Me program. Meron silang free programs for entrepreneurs kung tuturuan nila kayo kung paano magkaroon ng established business. Hindi lang siya paano gumawa ng negosyo, kundi talagang meron kang basihan kung bakit meron kang negosyo. Ang naintindihan ko kasi during the process, Miss Jamie, is kapag negosyo, hindi lang dapat kumita ka ng pera. Dapat number 1, may susolusyonan kang problema. At number 2, meron ka talagang i-establish na systems and processes sa negosyo. Ayan. So, you learned this all from DTI po? Yes, DTI talaga. Kapatid Mentor Me program. It's free, pero kung gusto din ng mga kasama natin mag-enroll din sila sa ganitong program, very helpful talaga si DTI with Sir Dindo and Regional Office 5. Nag-encourage sila na mag-enroll sa mga ganitong programs and mga free seminars sa kanila. Ongoing pa kaya itong program na ito ng DTI sa tingin mo? Alam ko po yearly naman siya. So pandemic siya ikaw? Nag-enroll ka pre-pandemic? Pre-pandemic pa. I see. Kasi meron talaga kaming negosyo na travel and tours. Tapos doon ginagamit ko yung business model canvas na i-present ko sa DTI. I see. Okay. So tanungin natin yun, i-note mo nga yun, Ella. Kung ongoing pa ba, maganda yun ni Kapatid Mentor Me. Alam ko taon-taon siya, Miss Jamie, meron talaga. Maganda yun. So sino ang nagme-mentor po? Si DTI o ibang negosyante na existing na din ang nagme-mentor sa inyo? Ang kagandahan po mga existing businesses So mga batikan na talaga sila sa pagnenegosyo, yung mga problema na na-encounter nila, itinuturo din nila. Pero besides kasi po doon, yung nangyari naman sa akin is gumastos din ako ng mga mentorship program. Kumuha din po ako ng mga hindi, bukod sa free, meron din talaga po ako mga in-enrollan na mga business courses. At nag-enroll din ako ng UP Entrepreneurial Development Course. I see. Kasi hindi related sa business ang pinag-aralan mo nung college? Yes, ang layo po, Miss Jamie. Ano ba yung course mo nung college? BS Criminology po. Ay, alayo. Hindi mo na siya pre-practice? I worked with the government for 7 years na na-practice ko yung skills ko. Pero yun nga, na tawag nito, meron tayong points sa life natin na stress. Tapos parang nagkaroon ako ng point na nahirapan na ako sa 8 to 12 the job. Tapos talagang, kasi si Ruyag, it's also born, di ba, syempre during the pandemic, yun na talaga ang gusto kong gawin, magnegosyo. Meron din po kasi po nangyari, very personal yung journey ko with Ruyag kasi nagkaroon ako ng depression dahil sa trabaho, dahil sa pressure. So, hinanap ko talaga ang sarili ko dun sa process. Kaya po siya Ruyag. Ruyag is a local term which means joy and excitement in one. Joy and excitement in one. Saan nag-originate ang word na Ruyag? Kasi sa Ligaw parang hindi ko yung naririnig. Hindi siya Albay word. Hindi Albay word. Sorsoganon word talaga siya. Ayun, kaya pala hindi ako familiar sa Ruyag na word. Ang word na Ruyag is from Gubat, Sorsogon. Taga dun po kasi ang husband ko. So he hails from Gubat, Sorsogon. So
very inspired ako ng pumupunta kami ng gubat, ang slow life nila, doon ako naghumugot ng inspirasyon. So sabi ko, parang gusto kong ganitong lifestyle na walang pressure, Walang masyadong stress. wala masyadong stress. Sabi Sa ko, may tabing dagat, maganda ang Yeah, view, yes, di ba? yes, Kasi may totoo. mga lola tayo dyan sa sa Sorsogon. Mga Eskandor, mga Salandanan, yes. di ba? Ayan, apa, sa- Ayun, sa Sorsogon yun, mga lola ko yun, mga kamag-anak ko yan sila dyan sa Gubat. So, sila Lola Selling, yan, hello. So, si Tita Cookie, ayan, sa Gubat sila. So, kaya lagi-lagi kami dyan sa Gubat kasi nagsiswimming kami dyan sa kanila. So, maganda nga. So, na-pressure ka and yung parang doon ka humugot ng power doon sa low point ng sa lowest buhay point mo. ng life ko. Oo. May breaking point Meron akong crossroads na inabot. Tapos sabi ko, ano ba talaga ang purpose ko sa life? So, during the time, ayun na yun, nag-process talaga ako sa sitwasyon. And then, yun nga, lagi ko sinasabi na nahanap ko si Ruyag sa lowest point ng life ko. Kasi, isa akong nanay, nagsastruggle ako emotionally ko. Di ba tayo mga babae, yun ang problem natin. Oo. Pagdating sa point na wala na tayong sariling identity because we're building our husband's lives, Tama. we're building our family's Yes. lives, tatay, nanay natin. Tama. Iniiwan natin kung ano ba talaga ang purpose natin. Tapos ang hindi naman siya worst, pero yung may part sa life ng babae na iiwan mo apelyido mo, papalitan. Totoo. Diba? Tapos wala ka ng identity. Oo. Tapos ang iisipin mo na i-build mo yung dreams ng mga bata, ng mga Tama. anak mo. Yes, ang dami nating iniisip bilang babae. Yun yung Diba? crisis Yung parang ko. ang dami in-expect sa'yo, ang dami mo kailangan ayusin, ang dami iisipin. So paghahati-hatiin mo ang sarili mo in a way na tatanungin mo, ano ba talaga ako bilang tao? Sino ba talaga ako sa process na ito? So during that, yun na yun. Kaya sabi ko, gusto kong maghanap na magkakaroon ako ng identity. At the end of the day, malalaman ko. Kaya hindi ko siya pinangalan din sa akin. Kasi parang it's a way na kwento siya ng mga nanay. I see. Kaya siya Ruyag. Para every time Ang hanapin ganda. mo ang sarili mo, ano ba ang joy na nakakapagpapatibok ng puso mo, nakakapag-spark sa'yo. Knowing your products, talagang nakaka-relate ako doon. Pag nakikita ko yung mga produkto mo, tumitibok talaga ang puso ko sa ganda. Ay. So, bago tayo magpatuloy sa ating usapan, sa mga viewers na hindi pa aware, ano nga bang negosyo ito si Ruyag? Anong klaseng business po ba siya? Si Ruyag ay isang handicraft business. Actually, gusto ko siyang ilayo, Miss Jamie, sa word na handicraft Kasi masyado na siyang tawag nito pag sa atin dito, parang masyado siyang mababa ang tingin. Parang handicraft lang yan o pasalubong center lang yan. What we did with Ruyag, linagyan natin siya ng touch of artistry, Ang of ganda. artisan, mga artisan talaga na works. Tapos pinili talaga natin ang mga artisans natin who really work with Ruyag. So there are 30 to 20 years of artisans na working with Ruyag. And since nga weaving is very cultural siya sa atin, sa Albay, sabi mo nga po nandito talaga sa Albay ang parang maaakit ka na gustong mong mag-invest for Yes. negosyo. Isa ito sa mga pinagmamalaki talaga na Yes. tubong Albay. Yes. Dito talaga siya ginawa. Ito talaga mga talento at mga kumbaga heritage natin ito na dapat pagyamanin. So yun din na napansin ko before na sabi ko, bakit kaya sa mga age namin wala nang interesado masyado sa weaving, wala nang masyado interesado sa cultural heritage natin. Nandyan yung dugo natin bilang Bicolano. Yes. Kapag sinabi natin Bicolano, nandyan yung mga locally made products. Yes. Mga plant-based items. Kasi nandito sa atin ang abaca, nandito sa atin ang raffia. Mayaman tayo sa ganitong kultura. Yes. At isa sa mga nakita ko talaga na characteristic ng isang Albayano, yung bukod sa mahal niya yung ginagawa niya, yung passion, kaya nga sinasabing uragon tayo, kasi yung pag May gigil. may gigil talaga sila gumawa. Meron Yes. silang pag-ibig, may kaya nga matapang masyadong, it relates din sa ating 'di ba, food.
Yeah. Maanghang, matamis, nandun ang magata. Yes. Kaya nandun yung pag-ibig na makikita mo. Ganun din siya tinatranslate sa mga produktong ito. Yes. So, tama ka, no? Pag sinabing handicraft nga, parang medyo, yung mga gumagawa lang yung mga bani, ganyan. Yun. So, kailangan mabago natin itong pag-iisip ng mga tao tungkol sa ginagawa ninyo ng mga weavers, na mga talagang gumagamit ng mga raw materials, lalong-lalo na yung mga dito mismo sa Albay galing na mga materials. So, I salute you. I salute Couture ni Jean, kasi siya naman talaga linalagay niya into fashion yung weaving. So, nakakatuwa na merong mga kagaya ninyong mga business owners na gustong-gusto talagang mabuhay itong industriyang ito. And napapakita ninyo nga sa ginagawa nyong pataas ng quality ng ginagawa ninyong produkto. And nakikita ko po so ito nga yung one time kasi nag-attend ako ng mga meeting. Sabi ko, kasi hindi na kailangan na rin nating mag-innovate. Yes. Kasi usually, yung mga nagwi-weave din at gumagawa din, parang nasanay na sila, okay, ito lang yung usual na ginagawa natin. So, ganun na lang ng ganun. So, wala nang bago. Pero, pag titingnan natin itong mga pinapakita, fini-flash ninyo na mga products ninyo, meron ng touch ng modernization, di ba? So, yung mga handles, mas pinaganda ninyo, yung mga colors, yung mga combination, and more pleasing sa mata talaga yung ginagawa ninyo. So, saan ka po humuhugot naman ng inspiration dito sa mga ginagawa mo? Actually, most of the bags talaga is designed by me. Ginagawa namin. Tapos with the collaboration din of the artist na meron tayo. Ang design kasi with Ruyag, before, ako din po, Miss Jamie, lost din ako eh. So sabi ko, sige, gagawa lang tayo. Kasi nag-start nga naman lang kami pandemic. Sabi ng isa kong tour operator, kami marunong kaming gumawa ng basket. Subukan po natin kasi nahihirapan na ako, Miss Jamie, every day nung pandemic, pupunta sila, hihingi sila ng pang-ulam, kasi wala talagang kabuhayan. So sabi ko, paano ba ito? Paano namin masusustain kung wala talaga kaming source na paghuhugutan, kung panay na lang akong palabas. So sabi niya, marunong kami mag-basket. Nag-start talaga kami with Ruyag with 1,000 pesos na puhunan. Ang galing! Yes, with 1,000 pesos. And then it grew into 5,000 pesos. Wala naniniwala, pero that's really the truth. 1,000 pesos lang ang puhunan namin. And then we reinvested the 1,000 pesos again. Yung naging 5,000 pesos, hindi namin ginamit. Binili ulit namin. Before kasi buy and sell lang ginagawa namin. Kinikilabutan habang nagkukwento ka, kasi sino mag-iisip na from 1,000 pesos, ngayon ang laki-laki ng negosyo nitong Ruyag. And kilala na siya, hindi lang dito sa Albay, di ba ma'am? Yes, kasi masyadong masipag po ito si Ma'am Erica, na kung saan-saan siya pumupunta para i-promote yung kanyang business. Di talaga natigil itong si ma'am. So, nakakatuwa. So, sa nakikita nga na, ito yung sinasabi ko ma'am, no, dun sa mga gumagawa rin ng mga handicrafts, na hindi naman kailangan makita mismo ng bibili na, baka yan. Parang ikaw, ginawan mo linagyan mo ng kulay, linagyan mo ng ibang disenyo. Kaya, sa una, hindi mo iisipin na made of, baka pala yan, o kung ano man yung raw materials, di ba? So, hanggang hindi mo i-explore na, saan ba gawa ito? So, kasi nga, yung parang connotation nila na, gawa lang yan sa gawa. Yun, yung gusto nating baguhin. Yun talaga yun. Actually, may naalala ko, isang kwento, ito talaga yung makakapag-reflect with Ruyag. Yung isang kwento na, parang yung relo, kapag binenta mo daw siya sa pawn shop, iba naman yung value ng isang tao doon wag hindi niya alam yung brand. Pero pag binenta naman niya sa isa, alam niya yung brand, ito mahal to. Ito ganito to, 1,000 lang yan kasi nga pangit na, luma na. Pero pag tingin na, ano to, vintage clock to, kaya price at $100 siya. Ganun yung kwento na yun. So, with Ruyag, ganun yung nakita ko. Pag dito ko kasi siya binenta, people will not appreciate it kasi lagi na lang siyang nandyan. So, namin nagtatanong sa amin kung nagbebenta kami ng Ruyag products here sa Albay. Wala. Pero ang ginagawa namin, since we are really rooting for inclusivity, dito yung
dito yung employment, nandito yung mga gumagawa. Pero para mas mataas ang value niya, sa labas namin siya. Kasi di ba tayo mga Pilipino, mas magaganda tayo pag nasa ibang lugar. Tama. Pero pag nandito ay common lang naman yan. Ganun tayo. Totoo. Pero kapag nakita na nila na, ay, may value na yun sa May ibang kakaiba. lugar. Bibili na sila dito. Tama. Yun yung mindset nila. So, I never ever, hindi naman sa minamaliit ko, pero I never tried selling ruyag here in Albay or in Bicol Province. We are selling it actually in Metro Manila. Dun sa, we have stores in BGC, sa mga prime cities, and then we also partnered with boutiques abroad like US, LA, Brooklyn, and then we partnered with high-end brands sa Austria, which is also run by a Filipina Bicolana din siya. Ang galing, nakaka-inspire naman ang kwento ninyo na galing sa puhunang 1,000 pesos, ganyan nakalaki ang negosyo ng ruyag na nag-export na kayo. So, paano nyo naman po pinasok itong exporting business? Di ba kasi, sa naririnig ko, di ba, isa din yun sa mga challenges ng mga exporter dito sa atin, lalo dito sa Albay, yung mahal na cost ng pag-export. Paano nyo po ito pinasok? Actually, Miss Jamie, madami ng ways ngayon eh. Times are changing. If meron tayong Shopee, Lazada na mga importation, it's very easy for us to cross the border. Dapat we have to learn also as well na times are changing, the world is getting near. That ang value proposition naman kasi ni Ruyag is that we really embrace traditional craftsmanship, handicraft, traditional business, embracing it to a digital platform. So we went digitalization talaga. And the power of digitalization is endless. Kasi what we did, we started, yun nga, na dito lang kami gumagawa locally. And then recently, yung time na after 8 months, Facebook found out kung paano namin ginawa ito, na we connected the grassroots business towards the world. Mas nagustuhan nila kasi nga sabi nila, that time kasi si Facebook nagta-transition to Meta. So isa kami sa mga nabiyayaan ni Facebook ng Meta marketing. Ano yung Meta marketing? Parang binigyan nila kami ng opportunity to market our products abroad. So na-sponsor nila kami doon. Ang galing. So si Meta, pinipili lang nila yung pwede nilang. Tama nga naman, yung information. Diba? So, paano nyo nalaman na napili kayo ni Meta for this? Ang kapal ko kasi, Miss Jamie. Ang dami kong in-email. In-email ko si Facebook, in-email ko lahat. Like, that time, si Reels. Si Reels is not available here in the Philippines pa. Yung mga Facebook Reels before, when it's not available in the Philippines, meron 30 entrepreneurs muna sila and influencers na binigyan ng opportunity. And one of them was Ruyag, and we were the only Filipino brand to represent Asia Pacific din. Ay, naku, ang galing-galing. Sa Meta marketing. Ang galing. That time. So, saan mo nakuha yung idea na kailangan ito ang gawin ko para mag-advance yung negosyo ko, na mag-email? Grabe, ang sipag mo naman talaga. Siguro dahil strength ko yung digitalization talaga. Tapos yung nakitaan ko, weakness ko din kasi na pumasok ako sa industry na ito without having that 30 years, 20 years in the business. Kasi minamana ang handicraft. Wala akong minana ng handicraft, wala akong minana ng mga tagagawa, wala akong minana ng mga weavers. So what I did is that I encouraged the community. We started with 5 weavers, then 10 weavers. Now we have 300 weavers all over Bicol. So talagang kami, Miss Jamie, from grassroots talaga kami. Nagsimula kami from zero, walang-wala. What we did is that mas bumilis lang yung process namin. It's because of digitalization. So nakitaan ko na may weakness pala ang mga matatanda na in the process, matatanda na sa business na ito. They don't know how to maneuver digitally. I see. So doon na lang ako nag-play kasi kung lalaban ako on their strength na meron na talaga silang names, meron na silang pangalan, meron na silang credibility.
wala akong laban doon. Tama, yung mga matatagal na existing na mga business na ganon. So, ang ganda nung naging strategy mo, no, lumabas ka doon sa area kung saan marami ng kakompetensya, and inintroduce mo siya sa ibang lugar. And doon, kasi nga kakaiba ka, doon ka mas nag-shine at nakilala. Ang galing. Kaya, So, from ilan yun? 5? Ngayon, 300 na. 200. Nag-start, tapos last year 100, ngayon 300 weavers na kami. Ang galing. So, kahit sa labas ng albay mo, binibenta ang iyong mga produkto, napakaganda pa rin isipin na yung mga raw materials, Galing talaga dito. and yung mga weavers na tinutulungan mo at in-employ mo, dito pa rin sa albay. Kumbaga, dito pa rin yung home base ng business. Tama Albay po ba? talaga. And doon lang binibenta. market. Okay. Even the names of the bags are Bicolano names. Like, samples nga po. Aratilis, that the bag is Aratilis. We have Dilimon bag. It's our ode to our cute. to our childhood here in Bicol. Na napakasaya ng alaala. Kasi what we did with the bags naman po kasi Miss Jamie is what we did differently is we put stories in each bag. May mga kwento ang bawat bag na ginagawa. Kaya nakikita ko may mga nakalagay sa mga bags na parang may mga short kwento. narrative tungkol sa ano, at nakakatuwa. Like, pag naisip ko yung Aratilis, imagine ko yung mga pag-akyat ko ng puno, yun di ba? talagang kwento. And then, pag ano yung isa? Dilimon ba? Dilimon, oo, nung Yung mga bata candy. ako, yung iba-ibang kulay na maliliit na candy. O, di ba nakakatuwa? So, grabe ang creative mo para maisip mo ang lahat ng That's ito. the Beatrice Mini Tibor. Beatrice kasi is ode to my mother-in-law, who also is a local of Gubat. Apelyado niya is Yap Chow. Ano na siya ngayon? Ano ba? Bailon. Bailon. So, yan ang ano niya. Ang Tribute mo sa kanya na bag. Ang ganda talaga. One of our bestsellers yan, Miss Jamie. Na-feature na din siya sa Lifestyle Asia. Kasi yung bags mo, meron pa sa loob na mga lining. So, sumususya lalo yung abaka, nakakatuwa. And yung colors niya, ang bilib talaga ako. Yung pinag-mix and match mo yung colors. Yun naman yung unique selling sa amin. And buhay na buhay yung produkto. Kasi nga, parang, yung mga hindi aware na handicraft, gawa ito sa mga raw materials like ano yung mga na-mention, mga bakain, ganyan. Hindi mo talaga iisipin sa ganda ng mga kulay ng mga ginagawa ninyo na gawa ito sa mga kung ano-anong fibers na locally weaved. So, nakakatuwa yung ganyan. Yan yung mga sinasabi ko sa mga local producers din dito na mag-upgrade, mag-innovate sila, and kulayan nila, hindi naman masama na lagyan ng kulay, di ba? Yung touch of color, yung mga ganyan, no? Tama po kayo. So, napakahusay. Actually, tama po kayo, Miss Jamie. Kasi we started with Ruyag, yun nga, yung sinabi niyo po sa amin, how did we come up with the design? Noong una din po kasi, ako kasi as a person, I'm a very minimalist person. Ayoko na masyadong kulay. As much as possible, I wanted na raw ang color ng mga bags namin. So, when we sold them sa ibang bansa, mabenta siya sa European countries, kasi bago US, sa mata nila yes, yun. and they're very in love talaga kapag very raw ang color pa, like natural and all. When I started selling in the Philippines, ang daming ayaw ng bags namin. So doon ako nag-start to question, start to wonder, bakit ayaw pala? Yung pala tayo palang mga Filipinos and mga Asian, we really wanted festive colors. Festive colors, Yan, so, yes. Si US and Europe, Depende sa market. depende, sobra. So you have to create your design that depende sa market. So what you're seeing here is na mga colorful na yan, our market in the Asia Pacific region. Kasi we're very maximalist. Gustong-gusto natin yung mga bold na colors yan. Mga attractive sa mata. Kaya dyan nag-start ang color Ako personally, gusto ko yung colorful. Oo. Pero na-appreciate ko din yung mga natural lang colors. Kasi syempre, pag gusto mo ng mga, yung depende sa vibe na gusto mo. Pero talaga Filipinos really love colors. Yes. And yun na nga, at least rooted kami doon na, will it pop joy? Pag nakita mo ba? Matutuwa ka ba? Pag nakita mo ba? Yun ang first question namin when we dive into the design of the items. Traditional siya, pero we're embracing the mix and match concept. Like, we're using different hardwares, we're using different zippers, we're using different handles na patok ngayon. So, with Ruyag kasi, now we're inclining into the design of athleisure. Yung usong-uso ngayon po, Miss Jamie, na dapat
functional din siya at the same Yes. time. Oo. Hindi basta-basta lang na magbabag ka lang. Then alam natin, nakapagawa sa mga ganitong materials, tumatagalin, matibay talaga. And at the same time, environment friendly, 'di ba? Totoo. Ang mga produkto natin dito. Kasi sustainable siya, and talagang yun nga, mahal natin yung environment. Kaya pag yung mga hindi yung magiging waste, pag naging waste siya, hindi siya magiging tawag dito, basura I na. think part din na culture ng mga Oo. Albayano, yung love for the environment. Nakita, Yes. like especially dito sa Albay, when they come here, makikita nila yung practice ng pagiging earth lovers ng mga Albayano. Magde-decompose siya Hindi siya yung parang plastic na pag tinapon mo, ayan na, sasama na yung environment natin. So, itong mga produkto natin na to, pag nasira, pag tinapon mo ng ganyan, magiging part na siya ng nature, magde-decompose siya agad. So, nakakatulong tayo, di ba? Sabi nga, isa sa mga problema ngayon ng mundo, yung over na tayo sa mga waste na gawa sa mga bag, sa mga damit, sa fashion. fast fashion. So, pag ito ang mga ginamit natin, makakatulong tayo sa environment. So, nakakatuwa talaga. And, ikaw, saan galing yung creative juices mo? Ikaw ba ay talagang creative na since birth? Before, Miss Jamie, ayokong tanggapin na parang may creativity ako. May part of insecure part sa akin siya. Pero this time, sabi ko nga, I'll boldly say na oo, may very creative in a way. Kasi I get my inspiration from yun nga, sa gubat. I get inspiration from the sea. I get inspiration also sa pagiging nanay. But almost lahat naman is meron naman kaming group na nag-uusap-usap kami from the creative process na ginagawa namin per bag. But we are really assuring everyone, lalo na mga customer namin, na each bag is carefully thought of. Iniisip talaga namin kayo as the end user. Paano ba namin kayo mapapasaya, o paano nyo ba magagamit ang bags ng Ruyag towards i-connect namin kayo sa gumawa ng bag at kayo na gumagamit ng bag. Ayun. So, kayo mismo kailangan satisfied kayo sa produktong ginagawa nyo bago nyo ito i-market. Yes. O kaya kayo mismo nakaka-feel ng happiness dun sa ginawa ninyo bago nyo ito i-offer sa iba. So, nakakatawa. You really take into consideration how your clients would feel about the product na ginagawa ninyo. So, malaking bagay yun, ano? Kasi hindi ka lang gawa ng gawa dyan, tapos pinag-iisipan nyo talaga ang bawat isang produktong ginagawa. So, nakakatuwa ito. And, ano yung mga major challenges na na-encounter mo? From your 1,000 capital hanggang ngayon na naging 300 na or more, ang tao mo, ano yung mga challenges? Eto na siya. Ito, alam ko lahat ng negosyante, halos ganito din ang ano nila. When you start na very small ang capital mo, ang pinaka number one na challenge mo is cash flow. Number one talaga is cash flow. Kasi nga, diba, you jump from 1,000 pesos then to, like, right now, we're really earning like at least 1 million to 2 million, ganun. So, mahirap na siya. Mahirap siyang balansahin since ang dami ng purchase orders, ang dami ng mga need to fulfill na mga PO. Kaya ang pinaka-struggle with our company right now is financial struggle talaga siya. To be honest. Kasi 1,000 pesos, saan namin kukunin na 5,000 and then reinvested and then 2 millions? How are we able to finance everything? So, grabe. So, million ang pinag-uusapan natin when we talk about Ruyag. Yun yung umiikot na pondo, yes, no? Sobra. Mahirap Million na siya. mahirap. Mahirap Oo. na po siya. Kasi 100,000s pa lang mahirap na isipin yung millions at saka with that much na manpower na sabi mo 300, no? 300. Oh, grabe. Wow, ang galing-galing mo. So, grabe, parang nakita ko na niready mo talaga yung sarili mo bago ka sumabak dito sa business kasi nag-aral ka muna talaga and nag-enroll ka sa mga business courses. So, empowered ka na. Nung dahan-dahan na pinapalaki mo yung business, ikaw din, in-empower mo yung sarili mo para maging handa. So, hindi pala imposible
para pinapakita mo sa amin totoo, na hindi totoo. imposible na porque wala kang background sa negosyo, hindi ka nag-take ng entrepreneurship course, hindi ka na pwedeng maging successful sa business. Totoo. Kasi marami din ways para mas marami kang maging knowledge, mas ma-improve mo yung skills mo, gaya ng ginagawa. Parang saan na, pwede ba sabihin na nanggagaling ito doon sa strong na kagustuhan mo, doon sa craft mo, and doon sa mga visions mo, doon sa business. So, doon ba nag-uugat yon? Yung may vision ka, and then, saka pumapasok yung ito yung mga gagawin ko para matupad yung ini-envision ko. Ikaw ba, ano yung mga processes sa pinagdaanan mo? Before, para iniisip ko lang dati, ano lang to passion project ko lang. Pero last year, dun ako natauhan nung, I also lost $1 million din, Miss Jamie, last year. Kasi nanganak ako, and madami din, kasi sa business kasi dapat hindi mo talaga siya papabayaan. So, bilang nanay, marami din tayong ginagawa. Like ako, nanganak ako that time. Pero parang walang time ko noon na naisip ko na buntis ako, pero go pa rin ako sa pagnenegosyo up to December and all. Tapos hanggang nagkasakit yung anak ko, doon na din, tayo napabayaan ko siya. Then pagbalik ko, ganito pala yung mawawala. So that was the time ng turning point ko na sinabi ko sa sarili ko na this time, hindi na pwedeng wala ako, or this time, hindi na pwedeng passion project lang. Kasi marami na palang nakaasa sa akin family, marami na sa akin nakaasang mga tao na magsasahod and all. So doon na po ako na-push talaga to continue the business. And isa sa mga mapapayo ko din sa mga nagnenegosyo ngayon, right now kasi we're currently transitioning our business to corporation. Protect your business with protect talaga your business kasi pagdating sa legalities, wala din talaga tayong alam in the first place, diba? Nag-start tayo ng business, so yan lang gusto natin. Number one, kung gusto mo talaga mag-business, do it legally. I-register mo talaga ang business mo. Kasi, dun mo masasabi, minsan pag iba ay, wag na naman mag-register. Saka na ako mag-register. Hindi, malaking tulong yan. Number two, pay your tax well. Kasi yung taxes na yun, marami talaga ang matutulungan nun. And we didn't hear yung benefit ng tax na yun. So, isa yun. Tapos number three, get a team of, ako, very grateful ako, get a team of legal team, like accountant, lawyers for you, para backupan ka kasi you have to worry is about, ako kasi ngayon, Miss Jamie, all I need to worry is about marketing. Marketing na lang. Sila na sa mga legalities. Sila na sa legalities and all. So, walang masama na humanap ka talaga ng help. Lalo na hindi naman natin alam papatakbuhin ang negosyo sa sarili nating mga kamay. Hindi rin ako nag-aral ng accounting, pero may alam ka din dapat at the same time ng basic accounting. But number one is really to watch all your numbers grow. Very careful ka talaga sa number. Hindi dahil mag-business ako dahil gusto ko lang kumita. Watch your number grow, watch it how it flourish, watch it kung paano din siyang gumulong. So, kailangan ikaw ang pinakamalaking naging learning mo dito is yung kailangan hands-on ka. Yes. Hands-on. Hindi pwedeng pabayaan, itiwala ang negosyo. Hindi talaga. Ayun. So, ikaw din, parang inamin mo din, no? Hindi talaga always sunshine pagdating sa pagninegosyo. Kasi si Ma'am, 1 million na wala sa kanya, sabi niya. So, ganun talaga. Anong mapapayo mo dun sa mga tao na ngayon, kunyari, nag-open ng business na experience silang nandun sila sa taas and then suddenly, merong ganitong dagok. Ano yung mga pwede mong ibigay na advice? Minsan nahihiya ako mag-advise kasi kahit ako struggling din yan. Pero, at the end of the day, number one, live each day at a time. Masarap magnegosyo, pero kung iisipin natin, mas madaling maging empleyado talaga. Sa maraming na gustong pumasok sa pagninegosyo, ay nakikita nyo dyan sa mga nakapost about running a business is really tip of the iceberg. Ang hirap ng ginawa ng tao na yun para abutin niya yun sa pagnenegosyo. Ibang kwento yun. Siguro parang isang makapal na page yun sa ano. So, yun lang. Ang mapapayo ko sa inyo is just live each day at a time. Tapos, kung ano lang yung kaya ng utak mo, yun lang din. Kasi ako, Miss Jamie, yun ang ginawa ko. At 5 p.m., shutdown na ako. Hindi mo na ako pwede abalahin at 5 sa pagbibusiness para lang magkaroon ako ng time sa mga anak ko. That's for my mental state. Work-life balance. Kasi mahirap talaga siya. Like, early in the morning, kakain ka ng stress. Then,
Kasi kaya nga tayo nagnenegosyo is para gumawa ng solusyon. Hindi para lang gumawa ng pera. Kasi money just comes after once you get the solution or provide the solution for the problem. Yes. So after that, puro ka na lang pagsosolve ng problem. So dapat after 5, wala na talaga ako. Okay, may limit na sa May limit stress. na ako sa stress. So si Sir, si asawa ni Ma'am, wala na stress, Wala 5 o'clock stress, na. oo. Happy na lang ako, dapat. Mag-business Ganun. partner kami ng asawa ko, kaya 8 to 5, nag-aaway kami sa business. Oh, ang galing! Pero pag 5 onwards, Okay. wala. So, set pwede aside. tayo mag-away hanggang 5 p.m. lang. Kasi, syempre, if your partners kayo ng asawa mo, lagi magka-clash yan, iba-iba kayo ng idea, di ba? Iba-iba ng nakakatawa. So, pag 5 p.m. stop na, bati na tayo, okay, iba naman ang pag-uusapan. Yes, ganun talaga. Kailangan mo maglagay ng mga, para sa mental state ninyo, mental health ninyo. Kasi at the end of the day, very important, sabi nga ng mga mentors ko, very important na madali lang hanapin ang problema daw sa pera. Pero pagdating talaga sa health mo, sa mental state mo, na ikaw din na maghahanap ng problem, ng solution to your problem, kailangan ready ka. And grabe po, Miss Jamie, na payo ko, number 1 talaga, na sikreto ko sa business, you really have to pray. Luluhod ka talaga. Yeah. Luluhod ka talaga sa negosyo. Kailangan talaga. Oo, kasi doon ka kukuha ng peace of mind, doon ka kukuha ng pagiging kalma mo, doon ka kukuha ng confidence, lahat-lahat na sa prayer. Diba? So, ayun na. Dapat 2 hours yung program ko pag ikaw ang kausap ko. Ano ba, bibitin ako? 1 hour na tayo. Ang dami-dami ko pa gustong itanong at ang dami-dami ko pa gusto malaman. Ang galing-galing kasi talaga ni Ma'am, kulang yung 1 oras natin. So, grabe no, from 1,000, paano mo napalaki yung business? Paano mo naparami yung tao? Paano, ano yung inisip mo para hindi ako titigil, hindi kailangan mag-grow? And paano nga nag-grow yung business? Parang nagkaroon nga, since nga doon nga, nagkaroon ng breakthrough sa mga marketing, madaming purchase orders, maraming corporate clients na ang dumating, madami ng mga sinusuplayan. So, mararamdaman mo yan kapag ready ka na nahihirapan na kami. So, I need to hire, I need to add more people, I need to... Tapos sa negosyo kasi, since nga talaga you really prayed for it, God will unfold everything sa'yo. We just followed the crumbs kung saan kami makakakuha ng magandang maker, magandang weaver, and then we forge partnership. Marami na rin po akong binner na bridges na partnership. Marami na rin akong binner na bridges na mga makers and weavers. Marami din kasi akong failures. So, hindi kasi pwede na dahil sa failure nila, like magde-deliver din sila sa akin ng product na failed products, hindi pwede na tanggap lang din ako ng tanggap. Tama. Kasi at the end, brand naman, si Ruyag ang masasira. Yes, tama. So, dun talaga. So, yun ang medyo masakit, no? Yes. Na part ng business. Yung, kunyari may friend ka, tapos hindi maganda yung output nila, and then, pangalan mo yung nakataya dun eh. So, you really have to burn bridges para lang, isacrifice mo yung mga ganung bagay para lang, di ba? Kasi yung quality, yung image, yun magre-reflect lahat. So, tama. May nga part ng sakit ng pagninegosyo, So, tama. So, dun mo, tama ba sabihin na, the more na nahihirapan ka, the more na nagiging successful ka na. Kasi, yun nga, hirap na ako ngayon. Kailangan ko na magdagdag ng tao. Hirap na ako. Kailangan ko na bumili ng mga ganito. Oo. Sa negosyante talaga, Miss Jamie, feeling ko ganun yung feeling nila. Ayun ang pagkakaiba natin sa mga, like hindi naman sa pinagmamalaki, pero sa mga, di ba, sa normal mindset, na pag nahihirapan ako, I need to go out. Oo. Ako may mga mindset din, may mga, sa utak ko minsan ganyan, nahihirapan ako, gusto ko nang lumabas. Nire-remind ako ng asawa ko. Sinasabi niya, na nahihirapan ka, you need to grow. Grow. Tama. Di ba? Sa mga kids, kapag linalagnat ang bata, lagnat laki. If you're laki. Kaya nahihirapan yung katawan. Parang pag nandun ka lang sa isang paso, tapos gugrow ka na, abay, kailangan mo nang lumipat sa mas malaking lupa. Ganon, di ba? So, nakakatuwa naman. So, ikaw, parang nagulat, ang tingin ko, nagulat ka lang na, ikaw, ginandahan mo yung gawa mo, parang you provide excellence. Yes, excellence first talaga. Provide quality, excellence first, then money will follow. Yun. So, excellence, linagin mo ng puso, bawat produkto mo, pinag-iisipan mo, ginagalingan mo, and then nag-grow na lang ng grow without you knowing na, ganito na pala ako kalaki ngayon. So, nakakatuwa. Actually, I don't see pa din Ruyag na malaki. Feeling ko parang hindi pa siya
Pero maganda yung ganung mindset, no? Kasi hindi ka titigil na, okay, masaya na ako, okay na ako. So, pag ganun yung mindset mo, hindi pa rin ako nandun. So, sisipagan mo pa rin, ano? So, hahanapan mo pa rin ng dahilan para mas magpursige ka. So, nakakatuwa yun. Pero paano ka nakakuha ng international clients? Share naman natin sa iba. Para baka sabihin nila na, di ba, gumawa po kasi ako, di ba, ito, na-mention ko kanina, it's about social marketing and digitalization. Make use of AI, the artificial intelligence, with what artificial intelligence is providing us in the internet, like Instagram ads po kasi rin na-run ko with artificial intelligence. When we say artificial intelligence, lahat ng customers na gusto ko, ilinagay ko sa artificial intelligence, pinarun ko yung ads na yon, and then it hit targets sa mga buyers. Like 10 buyers doon, 5 ang bumalik sa amin since nga we provided excellence. Humugot at hanggang ngayon ang mga buyers namin are still the same buyers. Pero isa sa mga nagpa-fuel sa amin talaga is Facebook, hindi Facebook ads, Instagram ads. And artificial intelligence. Have you heard about ChatGPT? Use that para mas mapapadali ang mga negosyo natin. I'm using ChatGPT. I'm using digitalization. I'm using artificial intelligence in the marketing. I-embrace mo na rin talaga yung mga available na resources na meron tayo ngayon, like AI, yung mga ganon, no? So, maraming natatakot doon. Pero ikaw, nag-work sa'yo yun. Nag-work sa akin yun. And mas tipid yun compared sa mga local pop-ups ko. Sa mga local pop-ups ko, kasi pupunta pa ako, gagastos ako like 30,000, 50,000 doon sa mga pop-ups na yun. Pop-ups is yung magpuput on display ka. Yes, put on display sa Manila. Pero dito sa digitalization, parang ads na lang. And I just spent 70,000 pesos lang for 3 years sa digital ads ko. Mababa talaga. Yes. Kumpara nga sa magta-transport ka ng mga produkto to put on display sa ganitong area, bilang lang naman yung makakapunta doon, di ba? Compared to doon sa mga ads na yung widespread yung kanyang audience. And strategic yung ads kasi hahanapin niya. Targeted. Yes, targeted ads. Sinasabi ko, ito yung gusto kong characteristic ng buyer ko kasi alam ko na dapat tayo mga negosyante, kilala natin kung sinong buyer natin. Tama. Ano ang amoy ng buyer natin? Ano ang pabango ng buyer natin? So, yun ang binabayaran ng mga kagaya mo sa Instagram and Facebook. Yes. Yung sila na yung naghahanap ng market. Yes. Kasi nga, they use artificial intelligence. So, alam na nila, ito yung mga businesses na pwede. Ang galing mo. That's why na-hit ko din sa artificial intelligence targeting na yun, ang mga influencers, mga artista. So, kaya sila yung mga nakukuha kong buyers. Sino na mga artista yung mga ano mo dyan? So, recently we had Team Yap, Heart Evangelista, Lufa Gutierrez. Yes. Meron diba? Yung mga magagali ay yung mga kilalang kilala sa fashion world, bumibili sa Ruyag. Nakakatuwa ko mo. Grabe, nakaka-proud ka naman bilang isang albayana and bilang isang negosyante na dito talaga sa Albay nagsimula. And tumutulong sa mga kapwa albayanos kasi ang ini-employ mo ay mga taga dito. So, 300 families ang mas gumanda ang buhay dahil sa negosyo ni ma'am. So, nakakatuwa and nakaka-proud ka po. And ipagpatuloy mo lang yan. Sana bigyan ka pa ng wisdom, ng knowledge, ng lakas ng loob. And, yun nga, sana after 5 andun yung maramdaman mo yung pagiging kalma, yung pagiging para bukas meron ka na namang lakas. So, ang ganda nung rule mo na yun sa buhay, no? So, 8 to 5 lang ako magpapa-stress, tas after 5 kailangan na. Ang ganda. Meron din akong dating boss na ganyan. Oo. Sa Pisam noon, si Sir. Kasi para mahirap hindi mo na talaga, diba? Yung phone niya, sarado na. Mag-email ka, di naman niya bubuksan. Alam naman namin, hindi na. Galing. So, ano pa yung mga sikreto mo? Sige, ugali mo, characteristics mo, para magpatuloy ka pa, mag-push ka pa dito sa business. Siguro for the aspiring entrepreneurs, always innovate. Yun yung word niyo po kanina, mag-innovate. Huwag kayong papaiwan sa systems, sa trends, yan, ganon. Sumabay kayo as much as possible, especially the digitalization right now. Ang kagalingan ng mga bata ngayon, mga nakakasama ko sa Manila, like, mga bata pa, TikTok lang ha. TikTok. Ako,
mahina ako sa TikTok. May Ay, explore mo na rin ang TikTok. Parang wala pa tayo dun sa TikTok, pero ang gagaling. Ako, I'm just doing Instagram, but look at the possibilities. Yeah. Kasi nga, everybody... Endless. Yes, nandun na, Endless buong ang mundo ang nasa internet. So, might as well, bago kayo para Facebook baga lang kita, nagpaparaano, you just have to use those na meron tayo ngayon para pagtuunan natin ng pagnenegosyo. Huwag matakot mag-invest dun sa mga ads pala. Yes. Kasi targeted yung kanilang audience. So, nakakatuwa. Dati takot ako sa ads, pero ngayon pala nakatulong sa'yo yung mga ads na yan. Yung pagpuhunan mo doon, oo nga naman. So, baka ma-realize din ng mga nasa same industry mo, no, na oo nga naman. Although, hindi masama ang maglagay ng pop-up. Di ba, ma'am? Yes, yung mga mag-join ka sa ako. events and ano. Pero malaking bagay yung ads. But 70% talaga sa akin is ads. 70 to 80% of our customers are Kasi from makabago targeted na nga ads. tayo, modern na tayo. So, yun na yung marketing strategy ngayon eh. So, ang ganda ng sinishare mo. Kulang talaga yung isang oras natin, ma'am. Nako. Ayan, so nakakatuwa. Ang dami-dami ko pa. Baka pwede tayo mag-part 2 for sure yung Wala audience problema. natin ngayon eh. Kasi may isa pang negosyo si ma'am. So, sige, magpa-part 2 tayo kasi nabitin talaga ako. Meron pa isang business si ma'am. So, pababalikin natin dito si ma'am kasi I know na na-feel nyo yung nararamdaman ko ngayon. Bitin na bitin tayo sa dami ng mga words of wisdom ni ma'am sa pagninegosyo ngayon. So, nakakatuwa. Kaso, 1 hour na tayo, ma'am. So, ano po yung message nyo, yung mga gusto nyo pang sabihin para ma-inspire natin and ma-motivate natin ang ating mga audience ngayon? Yun nga, siguro make use kung ano yung meron ka ngayon at pagkakitaan mo. Don't make any excuses. Kasi lahat ng bagay ay pwede mo pagkakakitaan. Kahit pare-pareho na. Like, for me, in my case, ang dami na naming mga ganitong industry dito. Pero meron pa rin naman market for that. Tapos, kung nakikita natin nag-aagawan sila na nandun sila nagsisell, find your strength and find your weakness. Understand yourself. Ako sa akin talaga, malaking bagay ang self-awareness. So, I invested most of my money sa self-awareness. Mga coaches ko, para malaman ko kung anong yung strength ko, ano yung weaknesses ko, and then I play with my strengths and weaknesses. Tama. So, at hindi lahat ng oras, para magsimula ang negosyo, is kailangan mo na malaking kapital. Kailangan mo muna mag-start small. Start small. Grabe. Ang dami ko natutunan. So, start small, maniwala sa Diyos, Yes. know your weaknesses and your strengths and play on it. Parang dun ka mag-paikot. And then, ano pa ba? Start. Yun nga, ang dami ko ang dami-dami kong natutunan kay ma'am na talagang sana mapagkunan din nila ng inspiration. So, ano yun, nag-innovate ka, Yes. into digitalization ka, pinagyaman mo yung sarili mong kakayahan, I mean yung sarili mo, mas in-educate mo yung sarili mo, hinanda mo yung sarili mo sa laban ng pagninegosyo. So, grabe, ang galing-galing mo. Tas, nakita ko pa sa'yo, wala kang takot, di ba? Nagre-reach out ka, kahit sino, sige, ini-email mo. Makapalan po yung mukha. Importante yun. Ako, ninenervyos nga po ako kanina. Takot din po ako. Kaya lang, makapalan po yung mukha ko. Sa negosyo, importante yon. So, ang dami kong na-interview dito na talagang successful sila ngayon kasi makapalang mukha nila. Oo, hindi masama yun sa isang negosyante. Kasi, magre-reach out ka, mag-o-offer ka. Naku, gawain ko rin yun nung nasa abroad ako. Tama. Nung Yan nasa talaga. abroad ako talaga, makapalang mukha ako doon sobra kasi wala nakakakilala sa akin. Pero, di ba? So, totoo yun. Kailangan ng kapal ng mukha. Yan. And, importante din ang mental health. Yes, mental. So, wag papabayaan ng mental health. Kahit stress ka, find time to give yourself yung peace na Pinakamalaking kailangan bagay mo. pag may Oo. sa ganyan na find time to yourself is always a lot prayer and meditation sa Panginoon. Oo. Tapos silent time with the Lord talaga. Kasi many plans are in our hearts but the Lord directs our path. Kahit anong plano pa sa Tama, lahat, diba? tunay, totoo, ang ganda nun. Oo, so lagi lang tayong maniniwala sa kanyang mga plano and yung path na gusto niyang tahakin natin, no? So darating din yun yung ganun. So okay, ang ganda-ganda na ating episode ngayon. For sure, maraming
nakapulot ng learnings and lessons sa atin. So thank you very much po, Thank you, Miss Ma'am Jamie. Erica, Sobrang honored ako. for spending your time with us. Alam ko napaka-busy mo, dami mo iisip, pero nandito ka with us. So thank you so much, ma'am. And ayun po, support local, Ruyag. Paano kanila makukontak? You can contact us at actually 0917-187-0232. Yan ang 0948-640-6827 is our Viber. But you can also reach us through our Instagram account or search us sa Google. Nasa-search kami, nakapin kami sa Google Maps for our office and manufacturing office. Or you can also search us sa Manila Fame. We are on Manila Fame. Galing. Kaya you can also search our products and our information at Manila Fame's official website. I see. Okay, ang galing. So, Ruyag PH. Tama po, yun ang Facebook name ninyo? Yes, Ruyag Ayan. PH So, punta po kayo, explore nyo, tingnan nyo yung mga products nila doon na napakagaganda talaga, Ruyag PH. Ayan. So, thank you so much po. Lagi nyo rin sinusuportahan ng PGA sa aming mga nagiging activities. So, nandun sila nung may mga in-invite na may mga pumunta dito, mga Australian. So, thank you so much po. We appreciate that. And yun, so, support local businesses, support mga local entrepreneurs, and please like, follow, and subscribe to their Instagram and Facebook. And ganoon na rin po kami sa Ledipo Albay. So, maraming salamat po, Attorney Governor Edsel Grex Lagman, sa laging pag-support sa Ledipo Office, so Attorney Mary Luduca Castillo, sa lahat ng PIO staff, dito po kay Sir na lagi nakaalalay sa amin. Thank you so much po sa mga staff ko sa Ledipo, and kay Kim na nag-invite sa iyo. Thank you so much. So maraming salamat po sa inyong panonood sa amin sa aming 48th episode dito sa Ledipo Business Hour. Magkita-kita po tayo ulit sa Wednesday, same time po, 10 a.m. to 11 a.m. for another business talk po. So, thank you so much for watching. God bless po. Thank you. Bitin ako. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.